Ang dumi mo! Hampas lupa ka lang! Sigaw ni Beatrice habang isinasaboy ang mainit na kape sa mukha ni Emma. Habang nagtatawanan ang mga mapangaping amo, isang matandang janitor ang tahimik na nagmamasid, si Harold Coleman. Ang hari ng kape ay nagbabalik. Hindi para sa ginto, kundi para sa katarungan. Sisiklab ang paghihiganti sa bawat patak ng kape. Kaya bang baguhin ng isang api ang sariling tadhana? Huwag kang umasa na makakakuha ka ng bonus ngayong buwan, Emma. Ang mga katulad mong hampas lupa ay dapat nang magpasalamat na may trabaho pa rito sa Iron Brew. Kaya huwag mo kaming hihingan ng kahit isang kusing para sa luho mo. Ang boses ni Tita Beatrice ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng madilim na bodega. Sa sulok ng silid na amoy sako ng kape at alikabok, nakaupo si Emma sa isang sirang silya. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng plastik. Sa loob niyon ay ang kanyang hapunan, malamig na kanin na binudburan lamang ng kaunting asin. Habang nakikinig sa malupit na salita ng kanyang manager, dahan-dahang ibinaba ni Emma ang kanyang kutsara. Ang bawat butil ng asin na kanyang kinakain ay tila nagiging tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ng isang lukot na piraso ng papel. Iyon ang reseta para sa gamot sa puso ng kanyang ina. Kailangan niya ng 2,000 piso bago matapos ang linggong ito, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang mapait na paalala ng kanyang mababang kalagayan. Ang malamig na simoy ng aircon mula sa labas ng bodega ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na hapdi sa kanyang dibdib. Tita, kailangan ko lang po sana para sa gamot ni nanay. Ang pabulong na pagsusumamo ni Emma, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Hindi siya tumitingin ng diretso, nananatiling nakayuko ang kanyang ulo bilang tanda ng paggalang na itinanim sa kanya mula pagkabata. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang tunog ng mabilis na mga hakbang patungo sa kanya. Isang malakas na sampal ang nagpalingon sa kanyang mukha. Ang tunog ng palad na humalik sa kanyang pisngi ay umaling-aungaw sa 4 na sulok ng bodega. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa pagtatrabaho ng 12 oras sa koi bar. Nalaglag ang hawak niyang lalagyan ng kanin. Kumalat ang puting butil sa maruming sahig, kasabay ng pagtulo ng kanyang unang luha. "Huwag mo akong matawag-tawag na tita! Manager mo ako, Emma! Manager!" Galit na galit ang mukha ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng makapal na makeup. "At anong gamot? Baka naman gusto mo lang ipang-date ang pera na yan. Alam ko ang galaw ninyong mga mahihirap. Puro kayo drama para makakuha ng simpatya." Biglang pumasok si Marco, ang anak ni Beatrice, na may dalang tasa ng kape. Isang mapang-uyam na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi habang pinapanood ang tagpo. "Mahayaan mo na yan. Sayang lang ang laway mo sa baristang yan. By the way, Emma, yung tip jar sa labas, kinuha ko na. Consider that as payment para sa nabasag mong baso nung nakaraang buwan. Ayaw naman nating maging unfair sa business, di ba?" Halos hindi makahinga si Emma. Ang tip jar na iyon, ang bawat barya roon ay bunga ng kanyang pagngiti sa mga bastos na customer, ng kanyang pagtitiis sa sakit ng likod, at ng kanyang paggawa ng pinakamagagandang latte art na ninanakaw ni Marco ang kredito. Iyon ang huling pag-asa niya para sa gamot ng kanyang ina. Lumapit si Marco at sadyang inapakan ng kumalat na kanin sa sahig. Dinudurog ang hapunan ni Emma sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. "Oops, sorry. Mukhang wala ka nang kakainin. Pero ayos lang yan. Sanay naman kayong mga taga-squatter na nagtitiis, di ba?" Tumalikod ang mag-ina habang nagtatawanan. Iniwan si Emma sa gitna ng kadiliman ng bodega. Dahan-dahang lumuhod si Emma sa malamig na semento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang pilit na pinupulot ang ilang barya na nalaglag mula sa bulsa ni Marco nang umalis ito. Mga baryang itinuring na basura ng mga ito, ngunit ginto para sa kanya. Habang pinupunasan niya ang alabok sa 1 pisong barya,
Isang anino ang huminto sa pintuan ng bodega. Isang matandang lalaki na may hawak na mop at balde, si Lolo Harry, ang tahimik na nakasaksi sa lahat. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng awa, kundi ng isang malalim at mapanganib na puot na nakatago sa likod ng mga kulubot niyang balat. Naramdaman ni Emma ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa bawat paghikbi, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa mundong pinatatakbo ng pera at kapangyarihan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang dangal ng isang tao para lamang mabuhay ang kanyang pamilya? Tumayo si Emma. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi niya alam na sa dilim, ang mitya ng isang malaking pagsabog ay nagsimula ng mag-apoy. Ang amoy ng kape sa paligid ay hindi na mabango para sa kanya. Ito na ang amoy ng kanyang pagkakabilanggo. Huwag mong sayangin ang iyong mga luha sa sahig na ito, anak. Dahil ang dumi ng lugar na ito ay hindi karapat-dapat sa iyong kalinisan. Ang boses ni Lolo Harry ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang matandang balon, puno ng karunungan at isang uri ng awtoridad na hindi maipaliwanag ni Emma. Sa loob ng bodega, habang ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay kumukurap-kurap, lumapit ang matanda sa kanya. Hindi ito nag-atubili. Dahan-dahan itong yumukod upang tulungan si Emma na pulutin ang mga natirang butil ng kanin sa sahig, kahit na ang sariling mga tuhod nito ay tumutunog na sa katandaan. Lolo Harry, pasensya na po. Nadagdagan ko pa ang trabaho ninyo. Ang pabulong na sabi ni Emma habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad. Kahit sa gitna ng sarili niyang pagdurusa, ang kapakanan ng iba pa rin ang iniisip ng dalaga. Nakita niya ang pagod sa mukha ng matanda, ang mga lamat sa kamay nito na tila mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Harold habang nakatitig sa dalaga. Sa loob ng maraming dekada sa mundo ng negosyo, nakakita na siya ng libu-libong tao, ngunit bihirang makatagpo ng isang pusong kasing dalisay ng kay Emma. Isang pusong hindi nagagawang maging matigas sa kabila ng paulit-ulit na pagpukpok ng tadhana. Ang sugat sa pisngi ay naghihilom, Emma, ngunit ang sugat sa dangal ay kailangang gamutin ng katarungan, ang makahulugang sambit ni Harold. Inabot niya ang isang malinis na panyo sa dalaga, isang panyong yari sa mamahaling tela na tila hindi angkop sa suot niyang lumang uniforme ng janitor. Ngunit sa sobrang gulo ng isip ni Emma, ay hindi na niya ito napansin. Nagpatuloy ang gabi sa Iron Brew Coffee nang tila walang nangyari. Ang bango ng mga mamahaling coffee beans ay humahalo sa amoy ng mahahaling pabango ng mga customer na walang pakialam kung ang baristang naglilingkod sa kanila ay galing lamang sa isang madugong labanan sa bodega. Si Emma ay bumalik sa counter. Ang kanyang pisngi ay natatakpan ng makapal na pulbos upang itago ang bakas ng sampal ni Beatrice. Bawat pagngiti niya sa mga customer ay isang pagsisinungaling sa sariling nararamdaman. Sa isang sulok, nakatayo si Harold na hawak ang kanyang mop. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa sahig, kundi sa cashier, kung saan si Marco ay abalang kumukuha ng pera mula sa sales habang hindi nakatingin ang kanyang ina. Napansin ni Harold ang bawat galaw, ang bawat pandaraya, at ang bawat barya na kinakaltas mula sa pinaghirap. Hirapan ng mga empleyado. Isang sandali ang nagpabago sa timpla ng hangin nang lumapit si Marco kay Harold. Hoy, matanda! Kanina ka pa nakatayo riyan at nakatitig sa akin. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Linisin mo yung dumi sa table 4? Bilis! Ang boses ni Marco ay puno ng pagkaarogante. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng matandang lalaki na nagmamay-ari ng buong gusaling kinalalagyan nila. Tumingin si Harold ng diretso sa mga mata ni Marco. Sa isang saglit, naramdaman ni Marco ang isang malamig na kilabot na dumaan sa kanyang likuran.
Ang tingin ng matanda ay hindi tingin ng isang takot na janitor. Ito ay tingin ng isang manghuhusga na nakikita ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit bago pa makapagsalita si Marco, mabilis na lumapit si Emma at humarang sa gitna nila. Sir Marco, ako na po ang maglilinis sa table 4. Pasensya na po, medyo mabagal na po si Lolo Harry dahil sa likod niya. Ang pakiusap ni Emma, ang kanyang katawan ay tila nagsisilbing kalasag para sa matanda. Hinablot ni Marco ang braso ni Emma, mas mahigpit kaysa sa nararapat. Masyado kang pakialamera, Emma. Siguro kaya mo pinagtatanggol ang matandang ito ay dahil pareho kayong basura. No? Bagay kayo sa isa't isa. Habang nakatingin si Harold sa kamay ni Marco na nakahawak sa braso ni Emma, ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngangalit sa ilalim ng kanyang basahan. Ang kanyang pagtitimpi ay tila isang dam na malapit ng gumuho. Bitawan mo siya. Ang mahinahon, ngunit nakapangingilabot na utos ni Harold. Lumingon si Marco, handa na sanang sumigaw, ngunit napatigil siya nang makita ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ng matanda. Sa sandaling iyon, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng shop at isang lalaking nakasuit ang bumaba at pumasok. Diretsong naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Ang galing na nagmumula sa iyong mga daliri ay hindi mo pag-aari, Emma. Dahil ang bawat patak ng pawis mo sa loob ng kumpanyang ito ay binayaran ko na, kaya ang bawat ideya mo ay sa akin. Ang mga salitang ito ni Beatrice ay tila lason na dahan-dahang pumatak sa tasa ng kape na kasasalin pa lamang ni Emma. Sa loob ng maliit na kusina ng Iron Brew, habang ang madaling araw ay nagsisimula pa lamang magpadala ng malamlam na liwanag, nakatayo si Emma sa harap ng espresso machine. Ang kanyang mga mata ay mapupula pa dahil sa puyat at iyak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay habang maingat niyang pinagsasama ang mga sangkap na siya mismo ang nakatuklas. Isang espesyal na timpla ito, isang kombinasyon ng barako, kaunting tamis ng muscovado at isang sikretong halamang gamot na natutunan niya sa kanyang lola sa probinsya. Ang tawag niya rito ay yakap ng umaga. Sa bawat paghigop, tila ramdam mo ang init ng araw sa bukid at ang pag-asa ng isang bagong simula. Ito ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang tanging bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa kayang nakawin ng mundong ito. Ngunit mabilis na pumasok si Beatrice sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman nang maamoy ang kakaiba at katakam-takam na aroma. Ano yan? Bakit hindi yan kasama sa menu? Ang tanong ng manager habang marahas na kinukuha ang tasa mula sa kamay ni Emma. Humigop si Beatrice at sa isang sandali, natigilan siya. Alam niya ang lasa ng tagumpay at ang kaping ito ang magdadala sa kanya sa rurok. Isulat mo ang buong recipe ngayon din, ang utos ni Beatrice, sabay bagsak ng isang lukot na notebook sa harap ng dalaga. At huwag na huwag mong sasabihin sa iba na ikaw ang nakaisip nito. Sabihin mo, nakita mo lang ito sa mga lumang folder ni Marco. Naramdaman ni Emma ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang recipe na yon ay alaala ng kanyang pamilya, ang huling yaman na iniwan sa kanya. Ang bawat letra na isinusulat niya sa notebook ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Habang gumagalaw ang kanyang ballpen, nararamdaman niya ang malamig na titig ni Harold mula sa pintuan. Ang matanda ay tahimik na nagwawalis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na kamay ni Emma. Manager, baka naman po pwedeng kahit pangalan ko lang ang mailagay sa bagong drink na ito. Ang mahinang pakiusap ni Emma, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan ko lang po ng kaunting pagkilala para makatulong sa pag-promote ko sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Beatrice, isang tawang puno ng pangungutya. Pagkilala? Ang kailangan mo ay sweldo, Emma. At kung hindi mo ibibigay ang recipe na yan ng maluwag sa loob mo, baka bukas ay wala ka nang babalikang trabaho.
Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang mga gamot niya. Dahan-dahang lumapit si Marco na noon ay bagong gising pa lamang at mukhang wala pa sa sarili. Ma, ano yan? Iyan na ba yung entry natin para sa Best Barista Innovation ng taon? Tanong nito habang kinuha ang notebook mula sa kamay ni Emma bago pa man ito matapos. Binasa ni Marco ang mga sangkap at ngumisi. Ayos to. Siguradong bibilib sa akin si Mr. Coleman kapag nakita niya ang talento ko. Hindi na nakaimik si Emma. Yumuko siya ng malalim, hinahayaan ang kanyang buhok na takpan ang mga luhang pumatak sa kanyang apron. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Pinanood niya si Marco na masayang lumabas ng kusina. Dala ang kanyang pinakamahalagang yaman, habang si Beatrice naman ay nag-iwan ng isang malamig na sulyap bago sumunod sa kanyang anak. Naiwan si Emma na mag-isa sa kusina, kasama ang tunog ng kumukulong tubig na tila isang piping saksi sa kanyang paghihirap. Ang tunog ng mga kagamitang bakal na nagkakalampagan sa labas ay tila sumasabay sa gulo ng kanyang isipan. Nilapitan siya ni Harold. Ang matanda ay hindi nagsalita, ngunit iniabot nito ang isang baso ng malinis na tubig. Minsan, ang pinakamatamis na tagumpay ay nagsisimula sa pinakamapait na pagtitiis. Ang mahinang sabi ni Harold, sa wikang Tagalog, na tila may dalang kakaibang bigat. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang iyong liwanag, Emma. Ang magnanakaw ay laging natatalo sa sarili nilang bitag. Hindi na intindihan ni Emma ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit ang init ng tubig sa kanyang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Subalit, ang kaunting lakas na yon ay agad na naglaho nang buksan niya ang kanyang cellphone habang nasa break. Doon, sa official page ng Iron Brew Coffee, nakita niya ang isang post na may malaking larawan ni Marco. Ang caption ay nagliliyab sa kanyang paningin. Introducing our Master Barista Marco's newest masterpiece, The Morning Hug. Truly, talent runs in the family. Ang mga komento ay puno ng papuri para kay Marco. Walang nakakaalam sa babaeng nagpuyat sa kusina. Walang nakakaalam sa sakripisyong nakatago sa likod ng bawat tasa. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng binura sa sarili niyang kwento. Sa kabilang panig ng shop, nakita ni Emma si Marco na nakikipag-selfie sa mga customer, hawak ang yakap ng umaga, na tila siya ang nagluwal nito. At sa isang madilim na sulok, nakita niya ang lalaking nakasuit kanina na pumasok sa opisina ni Beatrice. May dalang isang envelope na may tatak ng head office. Mamatay na ang nanay mo, Emma, pero ang utang mo sa akin ay mananatiling buhay hanggang sa huling sentimo. Huwag mong kakalimutan na kung wala ako, sa kalsada na bulok ang bangkay ng tatay mo. Ang bawat salitang binitawan ni Beatrice ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinatambak sa dibdib ni Emma. Sa loob ng maliit na opisina na puno ng amoy ng lumang papel at pabangong matapang, nakatayo ang dalaga habang ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa gilid ng mesa. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa titig ng babaeng itinuring niyang tagapagligtas noon. Sariwa pa sa alaala ni Emma ang ulan 5 taon na ang nakalilipas. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ng kanilang barong-barong ay tila mga luhang hindi maubos-ubos nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Wala silang pambili ng kabaong, wala silang pambayad sa punerarya. Noon dumating si Beatrice, bit-bit ang isang makapal na bundle ng pera at isang pangakong tutulungan sila. Ang akala ni Emma ay hulog ng langit ang kanyang tita Beatrice. Hindi niya alam na ang bawat perang iniabot nito ay isang tanikala na dahan-dahang ipupulupot sa kanyang leeg sa loob ng mahabang panahon. Opo, manager, alam ko po ang utang na loob ko sa inyo. Ang mahinang sagot ni Emma. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Pero 5 taon na po akong nagtatrabaho rito nang halos walang sweldo. Ang lahat po ng kinikita ko
ay napupunta na sa interes ng utang ko. Kailan po ba ako magiging malaya? Tumayo si Beatrice at dahan-dahang lumapit kay Emma. Hinawakan niya ang baba ng dalaga at pilit na iniangat ito. Malaya? Emma, ang mga katulad mo ay walang karapatang maging malaya hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimong ginastos ko sa pamilya mo. Ang interes ay tumataas dahil sa mga aberya na ginagawa mo rito sa shop. At huwag mong susubukang tumakas dahil alam ko kung saan nakatira ang nanay mo. Gusto mo bang siya ang maningil sa'yo sa kabilang buhay? Sa labas ng pinto, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Harold. Ang kanyang hawak na mop ay nanatiling nakadiin sa sahig, ngunit ang kanyang buong katawan ay naninigas sa galit. Naririnig niya ang bawat banta, ang bawat pag-atake sa dangal ng isang batang babae na wala namang ibang ginawa kundi ang magsakripisyo. Ang utang na loob na dapat sana ay tulay ng pagmamahalan sa kulturang Pilipino ay ginawang bilangguan ni Beatrice para sa sarili nitong kapakanan. Dahan-dahang lumabas si Emma mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi niya napansin si Harold sa dilim. Naglakad siya patungo sa locker room at doon, sa gitna ng katahimikan, inilabas niya ang isang maliit at kupas na larawan ng kanyang ama na nakatago sa loob ng kanyang apron. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging sandali na nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa, ang tanging sandali na naaalala niyang may nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Tay, patawad po, pagod na ako. Ang pabulong niyang panalangin habang ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Biglang naramdaman ni Emma ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lolo Harry. Ang matanda ay walang dalang mop o balde. Sa halip, ang kanyang tindig ay tila nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagod, kundi ng isang determinasyon na tila kayang magpabagsak ng isang kaharian. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Emma, hindi ng pagkaalipin. Ang malalim na sabi ni Harold. Ang mga tanikalang nakagapos sa iyo ay gawa lamang sa kasinungalingan. Darating ang araw, ikaw naman ang uupo sa itaas at sila ang titingala sa iyo. Nagtaka si Emma sa sinabi ng matanda. Lolo Harry, ano pong ibig ninyong sabihin? Isa lang akong baristang baon sa utang. Wala akong kapangyarihan laban sa kanila. Tumingin si Harold sa malayo. Tila may tinitingnang isang bagay na hindi nakikita ni Emma. Ang kapangyarihan ay hindi laging nasa pera, anak. Minsan, nasa katotohanan ito. At ang katotohanan ay malapit na silang mabulunan sa sarili nilang kasakiman. Bago pa makapagtanong muli si Emma, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa labas. Ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw, puno ng galit at pagmamadali. Nasaan yung matandang janitor? Ma, nawawala ang susi ng vault. Sigurado ako, ang matandang yan ang kumuha. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa takot. Alam niyang kapag si Marco ang nagbintang, walang paraan para makalusot. Ngunit si Harold ay nanatiling tinangtena, tila naghihintay lamang sa susunod na hakbang ng kanyang mga kaaway. Pumili ka, Emma. Luluhod ka sa harap ni Doña Remedios para humingi ng tawad o tatawag ako ng pulis para ipakulong ang matandang magnanakaw na ito? Ang boses ni Beatrice ay parang malamig na bakal na dumiin sa leeg ni Emma. Sa gitna ng punong-punong coffee shop kung saan ang mga ilaw ay nagniningning at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa aroma ng kape, naging sentro ng atensyon ang isang eksenang puno ng pait. Sa harap ni Emma ay nakatayo si Doña Remedios, isang matalik na kaibigan ni Beatrice na kilala sa pagiging mapagmataas na ngayon ay tila bulkang mayon sa galit dahil sa isang aksidente. Ang mamahaling Hermes na bag ng Donya ay nabahira ng maitim na kape
Hindi nakita ng mga tao na sinadya ni Marco na patisurin si Emma habang naglalakad ito, dala ang tray. Ang tunog ng pagbagsak ng tasa sa sahig ay tila isang hudyat ng kamalasan at ang mainit na likido ay gumapang sa puting balat ng mamahaling bag na tila isang sumpa. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Higit pa ito sa buong buhay mo, babaeng hampas lupa. Sigaw ni Doña Remedios habang ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa bawat pagwagayway ng kanyang kamay. Ang mga customer ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay kumukuha ng video, ngunit walang sino man ang nagtangkang magtanggol sa nanginginig na dalaga. Lumingon si Emma kay Lolo Harry. Ang matanda ay hawak-hawak ni na Marco at ng isang security guard, pilit na pinagbibintangang kumuha ng susi ng vault. Nakita ni Emma ang kalmado, ngunit malungkot na tingin ng matanda. Alam niya, sa isang salita lang ni Beatrice, sisirain nila ang buhay ng matandang walang kalaban-laban. Pakiusap, huwag po ang pulis. Ako na lang po. Ako na lang ang parusahan ninyo. Ang pabulong na sagot ni Emma. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong bigat. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng mapanghusgang mata, itinupi ni Emma ang kanyang mga tuhod hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng sahig na may bahid pa ng natapong kape. Ito ang kanyang golden moment ng pagpapakasakit. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila sumasabay sa kanyang pagyuko, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pag-ibig sa kapwa. Habang nakaluhod, inilabas niya ang kanyang malinis na panyo at sinimulang punasan ang sapatos ni Doña Remedios. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumapatak at humahalo sa dumi ng sahig. Ayan, diyan ka nararapat, Emma, sa ilalim ng mga paa namin. Ang mapangyam na bulong ni Marco habang pinapanood ang tagpo. Sa gilid, si Harold ay naninigas ang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng puot na hindi pa nakikita ng sino man sa gusaling iyon. Ang kanyang kamay na nakahawak sa mop ay tila gustong bumasag ng pader. Nakita niya ang bawat butil ng luha ni Emma na pumatak sa sahig at bawat patak niyon ay tila isang uling na nagpapaalab sa kanyang pagnanais na tapusin na ang lahat ng ito. Halos hindi na makahinga si Harold sa tindi ng kanyang nararamdaman. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang kanyang disguise at ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may-ari ng bawat butil ng kape sa lugar na yon. Ngunit alam niya, hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang makita kung hanggang saan ang kasamaan ng mga taong ito upang wala siyang itira kahit katiting na awa kapag dumating na ang paghuhukom. Nang matapos punasan ni Emma ang sapatos ng Donya, tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay wala ng emosyon. Tila isang rebultong bato na namanhid na sa sakit. Tapos na po ba, manager? Ang kanyang boses ay malamig, walang buhay. Tumawa lang si Beatrice at sinenyasan ang guard na bitawan si Lolo Harry. Para sa ngayon, oo. Pero huwag mong iisipin na tapos na tayo, Emma. At ikaw, matanda. Bumalik ka sa pagmap. May natira pang luha sa sahig. Linisin mo yan. Habang naglalakad palayo si Emma patungo sa likod ng shop, isang mabilis na pangyayari ang naganap. Isang lalaking nakasuit, ang parehong lalaki na nakita ni Emma noong nakaraang gabi, ay lumapit kay Harold at bumulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang naririnig ni Emma ang huling salitang binitawan ng lalaki bago ito mabilis na umalis. Sir, handa na ang lahat sa head office. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo. Nanigas si Emma sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Lolo Harry na noon ay dahan-dahang nagpupunas ng sahig na parang isang ordinaryong janitor. Sino ba talaga ang matandang ito? At bakit ang isang katulad niya ay tinatawag na sir ng isang mataas na opisyal mula sa Manila? Lolo, ganoon ba talaga ang amoy ng kahirapan? Amoy alikabok at amoy ng sapatos ng ibang tao
na kailangan mong linisin para lang mabuhay. Ang tanong na yon ni Emma ay tila isang palasong bumaon sa puso ni Harold habang nakatayo sila sa madilim na pasilyo sa likod ng shop, kung saan ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila isang malabong bulong. Nakaupo si Emma sa isang lumang kahon ng gatas. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sariling mga binti habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang mga luha niya, na kanina pa niya pilit na kinalimutan, ay muling naglandas na nagiiwan ng mga basa at maputik na guhit sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng amoy ng basang semento at ang pait ng kape na tila nanuot na sa balat ni Emma. Huminga ng malalim si Harold at dahan-dahang tumabi sa dalaga. Hindi niya ito tiningnan bilang isang janitor, kundi bilang isang ama na nawalan ng pagkakataong protektahan ang sariling pamilya noong unang panahon. Ang amoy ng kahirapan ay pansamantala lamang, Emma. Ngunit ang amoy ng maruming budhi, kahit anong bango ng pabango, ay hindi yun kayang itago. Ang malumanay na sagot ni Harold. Inabot niya ang isang maliit na tinapay na nakabalot sa tissue, ang kanyang huling rasyon para sa gabi. Kumain ka muna. Ang laban ay hindi maipanalo ng isang tiyan na walang laman. Ito ang golden moment ni Emma. Ang simpleng paghahati ng tinapay sa gitna ng kadiliman. Sa bawat kagat, nararamdaman niya ang init na nagmumula sa malasakit ng matanda. Ikinuwento ni Harold ang tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya nagsimula bilang isang taga-igib ng tubig at taga-bitbit ng sako sa pantalan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa na pumanaw ng maaga dahil sa kawalan ng pera para sa operasyon. Ang bawat salita ni Harold ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Emma. Kaya huwag kang susuko, anak. Ang pinakamagandang kape ay dumadaan sa pinakamainit na apoy at pinakamabigat na gilingan bago ito maging masarap. Ang payo ni Harold. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na tila isang liwanag sa dulo ng mahabang lagusan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay biglang nabulabog. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ay mabilis na lumalapit. Sa anino ng pintuan, nakatayo si Mark. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalas sa kinaroroonan ng dalawa. Aba, mukhang nagkakasundo na talaga ang dalawang basura rito sa likod. Ang mapanguyam na sabi ni Marco habang pinaglalaruan ang susi ng kanyang kotse. Kanina pa kita hinahanap, Emma. May kailangan kang gawin sa opisina ni Mama. At ikaw, matanda. Bakit parang hindi ka man lang nagugulat sa presensya ko? Bakit ang tuwid ng tayo mo ngayon? Bahagyang nanigas si Harold. Nakalimutan niyang sa tindi ng kanyang emosyon kanina habang pinapayuhan si Emma. Nawala ang kanyang pagkakukot at ang kanyang janitor aura. Ang kanyang tindig ay muling naging marangal. Ang kanyang balikat ay matikas. Isang anyo na hindi akma sa isang lalaking ang trabaho ay maglinis ng banyo. Mabilis na tumayo si Emma at muling yumuko. Pasensya na po, Sir Marco. Pinayuhan lang po ako ni Lolo Harry tungkol sa trabaho. Papunta na po ako sa opisina. Hindi pinansin ni Marco si Emma. Sa halip lumapit siya kay Harold at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. May napansin siya sa bulsa ng lumang uniforme ni Harold, isang maliit na gintong cufflink na hindi sinasadyang nalaglag mula sa gamit ng matanda kanina nang ilabas niya ang panyo. Isang cufflink na may markang C, ang logo ng pamilya Coleman. Dinampot ni Marco ang gintong bagay mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at sakim. Saan mo nakuha to, matanda? Ninakaw mo to sa head office, no? O baka naman, sino ka ba talaga? Ang kabog ng dibdib ni Emma ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Tumingin siya kay Lolo Harry na ngayon ay wala nang mababakas na takot sa mukha. Ang atmosfera sa pagitan ni Marco at Harold ay naging kasing bigat ng isang bagyong paparating. Magnanakaw ka talaga, matanda. Saan mo nakuha ang gintong ito?
Hindi ito bagay sa isang tulad mong namumuhay sa basura. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa salamin ng katahimikan ng gabi. Sa madilim na pasilyo ng Iron Brew, habang ang mga anino ay humahaba sa semento, mahigpit na hawak ni Marco ang gintong cufflink na may inisyal na C. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagduda, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Harold. Naramdaman ni Emma ang pagtigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang bawiin ang ginto. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapalan ng tuyong alikabok. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Harold. Ang matanda ay hindi kumukurap. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa gilid ng kanyang lumang uniforme. Pinulot ko lang yan sa basurahan sa labas ng head office noong nakaraang linggo, Sir Marco. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Harold. Walang bakas ng takot sa kanyang boses, tila ang bawat salita ay maingat na binuo upang maging isang matibay na depensa. Akala ko ay laruan lang o mumurahing palamuti na itinapon na. Tumawa ng nakapang-uuyam si Marco. Isang tawang walang katuwaan. Laruan? Ang bobo mo talaga. Pero sige, dahil mukhang wala ka namang utak para magnakaw ng ganito kalaking bagay, kukunin ko na ito. Consider this as my commission para sa pagpapatira sa iyo rito sa shop. Ibinulsa ni Marco ang ginto at hinarap si Emma. At ikaw, huwag kang tatanga-tanga. May kompetisyon sa susunod na buwan, ang National Barista Championship. Siguraduhin mong ituturo mo sa akin ang bawat detalye ng yakap ng umaga na gawa mo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa nanay mo. Nang umalis si Marco, naiwan ang dalawa sa gitna ng mabigat na katahimikan. Ang amoy ng kape sa paligid ay tila naging mapait, simbolo ng panibagong pagsubok na kailangang harapin. Nilapitan ni Harold si Emma, na ngayon ay dahan-dahang napaupo sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod. Huwag kang matakot sa kanya, Emma. Ang taong nagnanakaw ng liwanag ng iba ay laging nananatili sa dilim. Ang bulong ni Harold. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit nagbibigay ng kakaibang init at proteksyon. Doon sa gitna ng gabi, nagsimula ang kanilang lihim na plano. Ito ang golden moment ni Emma, ang sandali na nagpasya siyang hindi na maging biktima. Sa ilalim ng patnubay ni Harold, nagsimulang mag-eksperimento si Emma sa isang panibagong timpla. Hindi ito ang yakap ng umaga na ninakaw ni Marco. Ito ay isang timpla na mas malalim, mas matapang, at puno ng damdamin ng isang taong nagnanais ng kalayaan. Sa bawat pag-ikot ng gilingan ng kape, tila dinudurog din ni Emma ang kanyang takot. Ang bawat pagsukat niya ng tubig at temperatura ay ginagawa niya ng may katumpakan na tila isang sining. Tinuruan siya ni Harold ng mga teknik na hindi itinuturo sa anumang paaralan, mga sikreto ng mga master barista na tanging ang mga taong may tunay na pagmamahal sa kape ang nakakaalam. Gawin mo itong alay sa iyong sarili, Emma. Huwag sa kanila. Ang sabi ni Harold habang pinapanood ang dalaga na nagbubuhos ng gatas sa tasa. Bumubuo ng isang imahe ng isang ibon na lumilipad patungo sa araw. Subalit, ang kanilang lihim na pagsasanay ay hindi na natiling lihim ng matagal. Isang gabi, habang abala si Emma sa pagsusulat ng kanyang mga obserbasyon sa isang maliit na kwaderno, hindi niya napansin na bumalik si Marco para kunin ang kanyang nakalimutang jacket. Narinig ni Emma ang tunog ng pinto na bumubukas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang galit na mukha ni Marco na nakatitig sa kanyang kwaderno. Mabilis na hinablot ni Marco ang papel, binabasa ang bawat detalye ng kanyang bagong recipe at ang form para sa pagsali sa kompetisyon na balak sana niyang isumite ng palihim. Akala mo ba ay makakatakas ka? Akala mo ba ay papayagan kitang talunin ako gamit ang sarili mong gawa?
Ang boses ni Marco ay puno ng puot habang pinupunit niya ang form sa harap ni Emma. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga pangarap na pira-piraso na at walang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa gulat at sakit. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling pagkakataon na makawala sa tanikala ni Beatrice ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang ngiti na sumilay sa mga labi ni Marco. Dahil sinubukan mo akong lokohin, Emma, may mas malupit akong parusa para sa'yo. At sa matandang janitor na yan, bilang na ang mga araw niya rito, ang bawat yakap ng isang kaibigan ay hindi laging nagbibigay ng init. Minsan, ito ay paraan lamang upang malaman nila kung saan mas madaling itasaksak ang balisong ng kataksilan. Ang mga salitang ito ay tila isang malabong bulong sa isipan ni Emma habang nakasandal siya sa malamig na pader ng locker room. Sa kanyang harap ay nakatayo si Sarah, ang tanging kasamahan niya sa trabaho na itinuring niyang kapatid sa loob ng 3 taon. Hawak ni Sarah ang isang baso ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Emma. Huwag ka nang umiyak, Emma. Siguro ay hindi lang talaga para sa'yo ang kompetisyon na yan. Ang mahinang sabi ni Sarah habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Masyadong makapangyarihan si Beatrice at Marco. Baka mas mabuting sumunod na lang tayo para hindi tayo lalong mapahamak. Ito ang golden moment ni Emma, ang sandali ng pagbabahagi ng huling piraso ng kanyang tinapay kay Sarah, isang simbolo ng kanyang wagas na tiwala. Sarah, natatakot ako para kay Lolo Harry. Alam ni Marco na may itinatago siya. Kung mawawala ang matanda, wala na akong kakampi rito. Siya lang ang naniwala sa akin. Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng locker room nang hindi nagpapaalam. Hindi alam ni Emma na sa kabilang panig ng pinto, naghihintay si Beatrice. Sa loob ng madilim na opisina, iniabot ni Sarah ang isang maliit na piraso ng papel kay Beatrice, ang listahan ng mga oras kung kailan lihim na nag-iensayo si Emma at kung paano siya tinutulungan ng matandang janitor. Magaling, Sarah. Bukas na bukas din, ikaw na ang magiging senior barista. Hayaan mo na si Emma na mabulok sa bodega. Ang nakapangingilabot na pangako ni Beatrice habang binibilang ang ilang libong piso at iniabot ito sa kaibigan ni Emma. Ang tunog ng pagtanggap ng pera ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa pangarap ni Emma. Samantala, sa labas ng shop, nararamdaman ni Harold ang kakaibang bigat sa hangin. Ang mga yabag ng mga tao sa paligid ay tila naging mas mabilis, mas mapanganib. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang salamin ng pinto, nakita niya ang refleksyon ni Beatrice na nakatayo sa likuran niya. Ang mukha ng babae ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang mapanuring tagumpay. Sino ka ba talaga, Harry? Ang tanong ni Beatrice ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa leeg ni Harold. Inilabas ni Beatrice mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na notebook. Ang notebook kung saan itinatala ni Harold ang lahat ng kanyang mga obserbasyon tungkol sa katiwalian sa loob ng shop. Nakita ito ni Sarah sa gamit mo. Hindi ka basta janitor. Ang mga salitang nakasulat dito. Ang paraan ng pagsusuri mo sa mga numero. Masyadong matalino para sa isang taong ang trabaho ay humawak ng mop. Nanatiling tahimik si Harold. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa basahan ay dahan-dahang humigpit. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Alam niyang ang kanyang pagbabalat kayo ay nasa bingit na ng pagkawasak. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin na tuwing dumarating ang mga inspektor mula sa Manila ay bigla kang nawawala? Akala mo ba ay hindi ko alam na may ugnayan ka sa mga taong gustong sumira sa akin? Ang boses ni Beatrice ay naging isang matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa walang taong shop. Espiya ka ng head office, no?
O baka naman isa ka ring magnanakaw na naghihintay lang ng pagkakataon. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Marco na may dalang isang makapal na brown envelope. Ma, tingnan mo ito. Nakita ko sa system, may isang account na laging nagpapadala ng tulong sa pamilya ni Emma tuwing gipit sila. At ang account na yon, nakapangalan sa isang dummy corporation na konektado sa pangalang Harold Coleman. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang kanyang pagduda ay naging isang ganap na takot na mabilis na naging isang marahas na plano. Lumingon siya kay Harold. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong kumalmot sa mukha ng matanda. Kung sino ka man, huli ka na. At dahil nakialam ka sa negosyo ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa shop na ito. Marco, tawagan mo ang mga tauhan natin sa labas. Sabihin mo, may kailangan tayong iligpit. Ang tunog ng paglock ng pinto ng Iron Brew ay tila huling hininga ng kalayaan para kay Harold. Tumingin siya sa itaas, sa CCTV na alam niyang lihim na nagpapadala ng signal sa kanyang mga tauhan. Ngunit alam din niyang masyadong malayo ang tulong para sa sandaling ito. Ang bawat patak ng ulan sa ating balat ay hindi dumi, Emma. Ito ay paghuhugas sa lahat ng pait na ipinalamon nila sa atin sa loob ng mahabang panahon. Ang boses ni Harold ay hindi na ang boses ng isang nanghihinang janitor. Habang nakatayo sila sa ilalim ng humahagupit na ulan sa tapat ng saradong Iron Brew, ang kanyang tindig ay naging kasing matatag ng isang muog. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila malabo at puno ng pagod, ay nagniningning ngayon sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Puno ng isang kapangyarihang hindi kailanman nakita ni Emma sa kahit sinong tao sa kanyang buhay. Lolo, ano pong ibig ninyong sabihin? Sino po ang kinakausap ninyo sa radyo? Ang tanong ni Emma ay halos malunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagkalito. Ang piraso ng papel na kanyang nilagdaan kanina ay tila isang mabigat na bato sa kanyang bulsa, ang ebidensya ng kanyang sariling pagpapakasakit. Bago pa makasagot si Harold, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hari. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking nakasuit na nakita ni Emma noon. May hawak itong malaking payong at mabilis na lumapit kay Harold. Yumuyukod ng malalim bilang tanda ng matinding paggalang. Sir Harold, handa na po ang lahat. Ang inyong tahanan ay naihanda na para sa inyong pagbabalik, gayon din ang kwarto para sa ating panauhin. Ang sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin si Harold kay Emma at iniabot ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin, Emma. Huwag kang matakot. Ang kalsadang ito ay hindi na ang iyong destinasyon. Mula ngayon, ang iyong mga luha ay gagamitin natin upang patubuin ang mga bagong pangarap. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat at ang init ng heater ay tila isang panaginip para kay Emma. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng Iron Brew na dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay iniwan na niya ang isang bahagi ng kanyang buhay sa madilim na bodegang iyon. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na naramdaman niya ang init ng isang makapal na kumot na ibinalot ni Harold sa kanyang balikat. Ngunit ang mas nakapagpaiyak sa kanya ay ang isang maliit na supot na iniabot ni Harold. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga gamot ng kanyang ina, ang eksaktong mga gamot na kailangan niya, na tila ba matagal nang alam ni Harold ang kanyang bawat pangangailangan. Paano ninyo nalaman, Lolo? Sino po ba talaga kayo? Ang tanong ni Emma ay puno ng panginginig. Huminga ng malalim si Harold. Ako si Harold Coleman, Emma. Ang taong nagtayo ng Iron Brew upang maging silungan ng lahat.
Ngunit hinayaan kong maging pugad ito ng mga buwaya. Narito ako upang bawiin ang aking pag-aari at upang ibigay ang katarungan sa mga taong katulad mo na ninakawan nila ng dangal. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa gitna ng gabi, sa loob ng Iron Brew, nagsisimula na ang tunay na bagyo. Si Beatrice ay abala sa pag-swipe ng kanyang credit card para bayaran ang mga tauhan na kanyang tinawag, ngunit ang terminal ay paulit-ulit na naglalabas ng pulang ilaw. Anong nangyayari? Marco, bakit access denied ang lahat ng cards ko, pati ang business account hindi ko mabuksan? Ang tili ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa walang taong shop, puno ng takot at pagtataka. Sinubukan din ni Marco na tingnan ang kanyang cellphone, ngunit ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ma, lahat ng account natin, pati ang personal savings, naka-freeze. May mensaheng nakalagay, under investigation for systematic fraud and exploitation. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng shop, ang mag-ina ay nagkatinginan. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Hindi nila alam na ang bawat hakbang nila, bawat sentimong ninakaw nila, at bawat sampal na ibinigay nila kay Emma ay nakatala na sa isang librong malapit ng isara. Ngunit, ang mas malaking sorpresa ay naghihintay kay Emma. Habang papasok ang sasakyan sa isang malaking gate ng isang mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naghihintay sa pintuan. Isang taong akala niya ay matagal na niyang kinalimutan. Ngayong gabi, luluhod ang buong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Marco, tandaan mo, ang tagumpay ay para sa mga taong marunong kumuha nito. Kahit sino pa ang masaktan. Ang boses ni Beatrice ay puno ng kamandag habang inaayos niya ang kanyang makintab, ngunit tila napakabigat na kwintas sa harap ng malaking salamin sa lobby ng maringal na hotel. Suot niya ang isang pulang bestido na tila nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, habang si Marco naman ay nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapang-aping ngiti. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng banayad na musika mula sa loob ng ballroom ay tila isang kanta ng tagumpay para sa mag-ina. Akala nila, ito na ang gabi ng kanilang pag-akyat sa rurok ng kapangyarihan. Hindi nila alam na sa bawat hakbang nila sa ibabaw ng pulang carpet, dahan-dahan silang naglalakad patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda. Ang bawat sulyap ng mga tao sa kanila ay hindi paghanga, kundi tila panonood sa isang dula na malapit nang matapos sa isang trahedya. Sa loob ng ballroom, ang lahat ay tumigil sa pagsasalita nang bumukas ang malaking pinto. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang tindig ay matikas at ang bawat hakbang niya ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa buong silid. Hindi na siya ang janitor na may hawak na mop. Siya na si Harold Coleman, ang hari ng Iron Brew Coffee. Ang kanyang itim na suit ay tila gawa sa anino at liwanag, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng puot na may kasamang katarungan. Ma, tingnan mo, iyon ba ang presidente? Ang pabulong na tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot nang makita ang pamilyar na mukha ni Lolo Harry sa entablado. Nanigas si Beatrice. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pag-aayos ng alahas, ay biglang napatigil. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa takot na nagsisimulang bumalot sa kanyang kaluluwa. Hindi maari. Ang matandang janitor? Paanong, bago pa man makapagsalita si Beatrice, muling bumukas ang pinto para sa huling panauhin. Isang babae ang pumasok na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Suot niya ang isang asul na gown na tila kulay ng dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang malinis at marangal na mukha. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha.
kundi ng isang matatag na apoy ng pag-asa. Ito si Emma. Ang baristang dati ay nakaluhod sa sahig upang linisin ang sapatos ni Doña Remedios. Ngayon ay tinitingala ng lahat bilang ang bituin ng gabi. Ang kanyang presensya ay tila isang sampal sa mukha ng mga taong umapi sa kanya. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na tinitigan niya ng diretso si Beatrice sa mga mata. Walang salitang binitawan si Emma, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang sabihing, tapos na ang iyong panahon. Umakyat si Harold sa entablado at kinuha ang mikropono. Ang tunog ng kanyang boses sa speaker ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, narito tayo upang parangalan ang katapatan at ang tunay na sining ng kape. Ang panimula ni Harold, ang kanyang titig, ay nakapako kay Beatrice. Ngunit bago yon, may gusto akong ipakita sa inyo. Isang maikling pelikula tungkol sa kung paano pinapatakbo ang isa sa aking mga sangay sa ilalim ng pamamahala ng mga taong itinuring kong pamilya. Biglang nagdilim ang ballroom at ang malaking screen sa likod ni Harold ay nagliwanag. Doon, sa harap ng mga pinakamataas na opisyal at mga mamamahayag, lumitaw ang mga video na lihim na kinuha ni Harold. Ang video kung saan sinasampal ni Beatrice si Emma. Ang video kung saan ninanakaw ni Marco ang mga barya mula sa tip jar. At ang pinakamasakit sa lahat, ang video kung saan pinipilit ni Beatrice si Emma na pirmahan ng waiver habang ang dalaga ay umiiyak sa gitna ng ulan. Ang tunog ng pagkabigla ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na humampas sa mag-inang Beatrice at Marco. Ang mukha ni Beatrice ay naging kasing puti ng papel, habang si Marco ay pilit na naghahanap ng mapagtataguan, ngunit ang lahat ng mata ay nakatitig sa kanila ng may matinding pandidiri. Ito ang mukha ng kasamaan na nagtatago sa likod ng pangalang Iron Brew. Ang muling sabi ni Harold, ang kanyang boses ay puno ng pait. At ang babaeng ito, si Emma, ang siyang tunay na bayani na nanatiling matatag sa gitna ng inyong kalupitan. Dahan-dahang lumapit ang mga security guard kay Beatrice at Marco. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila huling kanta para sa kanilang kalayaan. Ngunit bago sila tuluyang ilabas, isang sorpresa pa ang inihanda ni Harold. "Wait, Harold! Hindi mo pwedeng gawin ito!" Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "May utang na loob sa akin ang pamilya ni Emma. Ako ang nagbayad sa lahat." Lumingon si Harold kay Emma at ngumiti ng mapait. "Iyan ang akala mo, Beatrice, pero oras na para malaman ni Emma ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagtatago ng perang dapat sana ay para sa kanyang operasyon." Nanlaki ang mga mata ni Emma. Ang bawat salita ni Harold ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Anong lihim ang itinatago ni Beatrice tungkol sa kamatayan ng kanyang ama? Ang bawat sentimong ipinangkadena mo sa leeg ni Emma, Beatrice, ay nagmula sa dugo at huling hininga ng kanyang sariling ama. Hindi ka nagbigay, Beatrice. Ikaw ay nagnakaw. Ang tinig ni Harold ay tumagos sa bawat sulok ng ballroom, kasing lamig ng hanging amihan, ngunit kasing talim ng kidlat. Sa gitna ng entablado, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libing. Ang mga tao sa paligid ay hindi na humihinga. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa nanginginig na anyo ni Beatrice. Ang kanyang pulang bestido na kanina ay tila sagisag ng tagumpay. Ngayon ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang sariling pagkatao. Napahawak si Emma sa gilid ng podium. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa makinis na kahoy. Ang mundo ay tila dahan-dahang tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salitang binitawan ni Harold ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabi na nakikita niyang nahihirapan ng kanyang ama, ang bawat oras na nagmakaawa sila sa ospital, habang si Beatrice ay nakatayo sa isang tabi at nagsasabing, "Wala na tayong magagawa." "Hindi totoo yan, sinungaling ka."
Ang tili ni Beatrice ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang yan para sirain ako. Emma, huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang nagligtas sa inyo. Ngunit huli na ang lahat. Sa malaking screen sa likod ni Harold, lumitaw ang mga dokumento mula sa insurance company ng ama ni Emma. Isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na may pirma ni Beatrice bilang guardian at trustee na kinuha niya 3 araw bago pumanaw ang ama ni Emma. Ang pera na dapat sana ay pambayad sa operasyon ay ginamit ni Beatrice upang bayaran ang unang down payment ng kanyang mansyon at ang pagbili ng Iron Brew franchise. Ito ang golden moment ni Emma. Isang sandali na ang sakit ay naging isang matayog na katarungan. Dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Beatrice. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng kanyang manager. Nang magkatapat sila, hindi galit ang nakita sa mga mata ni Emma, kundi isang malalim na pagkamuhi na hinaluan ng awa. 5 taon. Ang pabulong ni Emma, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nanggaling sa libingan ng kanyang ama. 5 taon mo akong pinagtrabaho na parang aso para bayaran ang perang ikaw naman ang nagnakaw sa amin. Pinanood mo akong umiyak, pinanood mo akong magutom, habang alam mo na ang buhay ng tatay ko ay nasa mga kamay mo. Emma, anak, ginawa ko yon para sa inyo, para may puhunan kayo sa hinaharap. Ang subok na gaslighting ni Beatrice, ang kanyang mga kamay, ay pilit na hinahawakan ang braso ni Emma. Masyado pa kayong bata noon, hindi niyo alam hawakan ang ganoong kalaking pera. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Beatrice. Hindi iyon sampal ng puot, kundi sampal ng pagtatapos. Ang tunog ng palad ni Emma na tumama sa pisngi ni Beatrice ay tila hudyat ng pagbagsak ng isang kaharian. Ang utang na loob na sinasabi mo ay wala ng halaga, Beatrice. Ang mariing sabi ni Emma. Dahil sa gabing ito, ang tanging utang na mayroon ay ang utang mo sa batas. Lumingon si Harold sa mga pulis na nakatayo sa gilid. Dalhin niyo na sila. Ang kasong systematic fraud, exploitation at theft ay naihain na sa korte. At isama niyo na rin si Marco para sa kasong falsification of documents at harassment. Sinubukan ni Marco na tumakbo patungo sa fire exit, ngunit ang tunog ng mabilis na mga hakbang ng mga security guard ay mas mabilis kaysa sa kanyang takot. Marahas siyang nadapa sa sahig. Ang kanyang tuxedo ay nabahira ng dumi, simbolo ng kanyang mabilis na pagbagsak. Habang hinihila palabas ang mag-ina, ang ballroom ay napuno ng bulungan ng pagkadiri mula sa mga elite na panauhin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Emma ay dahan-dahang napaupo sa entablado. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mangatal. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya ay biglang gumuho nang mapagtanto niyang ang kanyang ama ay maaari sanang nabuhay kung hindi naging mapanlin lang ang taong pinagkatiwalaan nila. Nilapitan siya ni Harold at binalot ng kanyang mainit na coat. Tapos na, Emma. Malaya ka na. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag ang lahat, isang sigaw ang narinig mula sa labas ng ballroom. Isang babae ang tumatakbong papasok. Ang kanyang damit ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Sir Harold! Tulong! Tulong! Si Sarah ay kinuha nila. Ang boses ni Dr. Santos ay puno ng pananabik at takot. May mga taong hindi natin inaasahan na kasabwat ni Beatrice ang sumugod sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Ang akala nilang pagtatapos ay tila simula pa lamang ng isang mas madilim na yugto. Sino ang mga taong ito? At bakit nila idinamay ang kaibigang nagkanulo sa kanya? Ang kalayaan ay hindi lamang ang pagkawala ng mga kadena sa iyong mga kamay, kundi ang pagpili na huwag maging katulad ng iyong mga naging kaaway sa gitna ng galit. Ang boses ni Harold ay tila isang angkla na pilit nagpapatatag kay Emma sa gitna ng mabilis na agos ng pangyayari. Sa labas ng ballroom, ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay humahalo sa dilim ng gabi.
Habang iginigit-git si Beatrice at Marco patungo sa mga sasakyan, ang sigaw ni Dr. Santos tungkol kay Sarah ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa lahat mula sa panandaliang tagumpay. Nanginginig ang mga kamay ni Emma habang nakatingin sa kawalan. Ang sakit ng katotohanan tungkol sa kanyang ama ay sariwa pa. Ngunit ang balitang nasa panganib ang buhay ni Sarah, ang kaibigang nagbaon sa kanya sa dusa, ay nagdulot ng panibagong gulo sa kanyang isipan. Ang amoy ng ulan na tumatama sa mainit na semento ay tila amoy ng panganib na papalapit. Sir Harold, kailangan nating gawin ang lahat para mahanap si Sarah. Ang pakiusap ni Emma, ang kanyang boses ay basag, ngunit may determinasyon. Kahit putrinaydor niya ako, hindi ko kayang mabuhay na may isa na namang buhay na mawawala dahil sa kasakiman ng mga taong ito. Ito ang golden moment ni Emma, ang sandali na pinatunayan niya na ang kanyang puso ay mas malawak kaysa sa anumang galit o paghihiganti. Pinili niyang magligtas kaysa maghiganti. Tumingin si Harold sa dalaga nang may paghanga at bahagyang tumango. Mabilis siyang bumaling sa kanyang chief of security, isang lalaking may matalas na tingin na kanina pa nakatayo sa anino. Gamitin niyo ang lahat ng satellite tracking sa sasakyan na lumabas sa mansyon. Alamin niyo kung sinong mga tauhan ni Beatrice ang wala sa kustodya. Ang utos ni Harold, ang boses niya ay muling naging awtoridad na hindi matatanggihan. At tawagan niyo ang mga tracker sa bawat terminal. Walang makakalabas ng lungsod na ito. Habang nagmamadaling kumikilos ang lahat, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Emma. Isang larawan ni Sarah na nakatali ang mga kamay at nakatakip ang bibig sa loob ng isang pamilyar na lugar. Ang lumang bodega sa likod ng Iron Brew. Ang caption ay tila isang lason. Gusto mo ba ng katarungan? Pumunta ka rito ng mag-isa. Kung hindi, susunod ang kaibigan mo sa tatay mo. Wag, Emma! Bitag ito. Ang pigil ni Harold nang makita ang mukha ng dalaga na biglang namutla. Alam ni na Beatrice na hindi sila makakatakas, kaya gagamitin nila ang lahat para sirain ka. Ngunit hindi na mapigilan si Emma. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging isang Pilipinang may malasakit, ay hindi nagpapahintulot na manood lamang habang may nasasaktan. Lolo Harry, alam ko po ang pasikot-sikot sa bodegang iyon. Doon ako nabulok ng 5 taon. Alam ko kung saan sila maaaring magtago. Sa loob ng mabilis na sasakyan patungo sa Iron Brew, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bagyong paparating. Ang bawat ilaw ng kalsada na dumadaan ay tila isang segundo ng buhay ni Sarah na dahan-dahang nawawala. Pagdating nila sa tapat ng shop, ang paligid ay nakakabingi sa katahimikan. Ang karatula ng Iron Brew ay hindi na umiilaw, tila isang bangkay ng isang pangarap na gumuho. Dahan-dahang pumasok si Emma sa loob, kasunod ang mga tauhan ni Harold na maingat na gumagalaw sa dilim. Ang amoy ng lumang kape at alikabok ay muling sumalubong sa kanya, na nagpapaalala sa bawat gabing ginugol niya roon sa pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang biktima. Emma, nandito ka na pala. Ang isang boses na nanggaling sa itaas ng mezzanine. Hindi iyon boses ni Beatrice, kundi ang boses ng kapatid ni Beatrice, si Rodel. Isang lalaking matagal nang nagtatago sa anino ng kumpanya bilang tagaligpit ng mga maruruming gawain. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang party lang? Ang pamilya namin ay hindi basta-basta bumabagsak nang walang isinasama sa hukay. Nakita ni Emma si Sarah sa ilalim ng isang malaking industrial fan, umiiyak at nanginginig. Sa tabi nito ay may mga sako ng kape na binuhusan ng gasolina. Ang amoy ng gas ay tila isang babala ng isang malaking pagsabog. Bitawan mo siya, Rodel. Tapos na ang laban. Nasa kulungan na ang kapatid mo. Sigaw ni Emma. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Tumawa si Rodel. Isang tawang puno ng kabaliwan habang hawak ang isang lighter. Kung kailangan naming mawala,
Sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang iron brew. At ang kaibigan mong ito, siya ang magsisilbing mitya. Sa isang iglap, itinapon ni Rodel ang lighter sa mga sako. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa sahig, tila isang gutom na hayop na nagnanais na lamunin ang lahat. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa paligid na nagpapahirap sa paghinga. Tumakbo si Emma patungo kay Sarah, hindi inintindi ang init na dahan-dahang sumusunog sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipaglaban sa kamatayan. Habang pilit niyang kinalagan ang mga tali ni Sarah, isang bahagi ng kisame ang nagsimulang gumuho, bumabagsak ng direkta sa kinaroroonan nila. Huwag kang bibitaw, Sarah. Kung kailangang hilahin kita palabas ng impyernong ito, gamit ang huli kong hininga, gagawin ko. Ang boses ni Emma ay tila isang desperadong dalangin sa gitna ng naglalagablab na apoy sa loob ng bodega. Ang init ay nanunuot sa kanyang balat. Tila libu-libong karayom na tumutusok sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang usok ay kasing itim ng uling, lumalamon sa bawat piraso ng hanging natitira sa kanyang baga. Ang tunog ng paglamukot ng mga kahoy na kinakain ng apoy ay tila isang kanta ng kamatayan na umuukit sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang paanan, si Sarah ay nakahiga, nanghihina at halos hindi na makadilat dahil sa tindi ng usok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay agad na natutuyo dahil sa init. Iwan mo na ako, Emma. Karapat dapat ako rito pagkatapos ng ginawa ko sa iyo. Ang pabulong na sabi ni Sarah. Ang boses ay paos at halos hindi na marinig. Ito ang golden moment ng pagpili ni Emma. Ang sandali na ang kanyang puso ay naging mas maliwanag kaysa sa anumang apoy. Hindi niya binitawan ang kamay ni Sarah. Sa halip, hinila niya ito ng buong lakas kahit na ang kanyang sariling mga braso ay nanginginig na sa pagod at hapdi. Ang bawat hakbang niya palayo sa nagliliyab na mga sako ng kape ay isang pakikipagtuos sa sarili niyang kamatayan. Walang may iwan, Sarah. Ang pagkakamali ay itinatama, hindi itinutuloy sa hukay. Sigaw ni Emma habang pilit niyang iniiwasan ang isang bumababagsak na poste ng kahoy. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay nagdulot ng paglipad ng mga baga na tila mga bituing nagniningas sa dilim. Sa kabilang bahagi ng bodega, nakita nila si Rodel. Ang lalaki ay nakulong sa sarili niyang bitag. Isang malaking shelf ng mga kagamitan ang bumagsak sa kanyang mga binti, dahilan upang hindi siya makagalaw habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga sigaw ng saklolo ay puno ng takot. Ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya kanina ay naglaho na tila bula. Huminto si Emma sa tapat ni Rodel. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Rodel ang mukha ng babaeng inabuso ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Inasahan niyang iiwan siya ni Emma roon upang mabulok sa apoy. Ngunit sa halip na talikuran, sumigaw si Emma sa mga tauhan ni Harold na kapapasok pa lamang sa gitna ng usok. Dito, tulungan ninyo siya. Huwag niyo siyang hayaang mamatay. Ang sigaw ni Emma ay tila isang sampal ng kabutihan sa mukha ng kasamaan. Kahit sa huling sandali, pinatunayan ni Emma na ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman kayang dungisan ng puot. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng bodega. Isang silakbo ng malamig na hangin ang pumasok at kasabay nito ay ang pagdating ni Harold. Ang matanda ay hindi na nag-atubili. Sa tulong ng kanyang mga bumbero at security, mabilis nilang nailabas sina Emma at Sarah bago tuluyang gumuho ang buong istruktura. Sa labas, sa malamig na semento ng parking lot, napahiga si Emma habang nilalanghap ang sariwang hangin. Ang bawat paghinga niya ay tila isang himala. Pinanood niya ang iron brew na dahan-dahang nagiging abo, ang lugar ng kanyang pagdurusa, ang bilangguan ng kanyang mga pangarap, ay tuluyan ng tinutupok ng apoy. Lumapit si Harold sa kanya at dahan-dahang pinunasan ang uling sa kanyang mukha. Tapos na ang apoy, Emma.
Ang lahat ng dumi ng nakaraan ay naging abo na. Mula sa abong ito, isang bagong buhay ang sisibol para sa'yo. Napatingin si Emma kay Sarah na ngayon ay isinasakay na sa ambulansya. Bago isara ang pinto, humingi ng tawad ang dalaga gamit ang isang mahinang kumpas ng kamay. Ngumiti si Emma, isang ngiting puno ng patawad. Ang tanikala ng galit ay tuluyan ng naputol. Habang ang mga bumbero ay patuloy na binubuhusan ng tubig ang mga natitirang uling, nakita ni Emma ang bukang liwayway na nagsisimulang magpakita sa langit ng Manila. Ang kulay rosas at kahel na liwanag ay tila isang pangako. Sir Harold, ano na po ang mangyayari ngayon? Ang tanong ni Emma, habang ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Harold sa malayo, sa lugar kung saan itatayo ang bagong Iron Brew, isang lugar na hindi na pag-aari ng kasakiman, kundi ng katarungan. Ngayon, Emma, matututo ka namang mabuhay para sa sarili mo, dahil ang upuan sa dulo ng mesa ay matagal nang naghihintay para sa'yo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Emma. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Harold, mayroon pa bang ibang lihim na hindi pa niya alam tungkol sa kanyang tunay na pamilya? 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang lahat ng pait sa loob ng lumang bodega ng Iron Brew. Ngayon, sa tapat ng isang bagong gusali, nayari sa salamin at liwanag, ang amoy ng sariwang kape ay muling humahalo sa simoy ng hangin ng umaga. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ay hindi na amoy ng alikabok at pagkaalipin, kundi amoy ng isang bagong simula na puno ng dangal. Ang karatula sa labas ay hindi na lamang simpleng Iron Brew. Sa ilalim ng pangalan ay may nakasulat na mga salitang, Dangal Coffee, lahat ay may upuan. Sa loob, makikita ang mga empleyado na nakangiti. Hindi dahil sa utos ng isang malupit na manager, kundi dahil sila ay bahagi ng isang pamilyang marunong rumespeto sa bawat patak ng pawis. Nakatayo si Emma sa likod ng counter, suot ang kanyang bagong uniforme na may nakabordang pangalan bilang General Manager and Partner. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa portafilter. Ang bawat tasa na kanyang inihahanda ay tila isang obra maestra ng katarungan. Sa kanyang tabi, si Sarah ay dahan-dahang bumabalik sa trabaho, hindi na bilang isang espiya, kundi bilang isang kaibigang nahanap ang daan patungo sa tunay na pagsisisi. Ito ang golden moment ng kapayapaan ni Emma, ang sandali na nakita niyang pumasok ang kanyang ina sa shop, na ngayon ay malakas na at may kulay na ang mga pisngi. Kasunod nito ay si Harold, na nakasuot ng isang simpleng polo shirt, mukhang mas bata at mas masaya kaysa noong siya ay nagbabalat kayong janitor. Sir Harold, ang iyong paboritong timpla, handa na po. Ang nakangiting sabi ni Emma habang inilalapag ang isang tasa ng yakap ng umaga. Ang recipe na dati ay ninakaw sa kanya, ngunit ngayon ay pag-aari na niya ng buong buo sa ilalim ng batas. Huminga ng malalim si Harold at humigop. Ang lasa ng kalayaan ay mas masarap kaysa sa anumang mamahaling bean sa mundo, Emma. Ngayon, masasabi ko nang ang aking legacy ay nasa tamang mga kamay. Naglakad si Emma patungo sa bintana at pinagmasdan ng kalsada. Alam niya na sa loob ng madilim na selda, si Beatrice at Marco ay kasalukuyang nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw nila at sa bawat luhang pinaluhan nila. Wala nang puot sa puso ni Emma. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ang ibig sabihin nito ay pinili niyang huwag nang hayaang kontrolin ng mga taong yon ang kanyang kaligayahan. Ang katanungang nahanap na ba ang kapayapaan ay nasagot sa bawat mahinahong pintig ng kanyang puso. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapatuloy ng mabuti sa kabila ng lahat ng sakit. Ang aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat taong nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala ng pagkaalipin,
kundi isang tulay ng pagmamalasakit. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng isang kumpanya, kundi sa dangal ng bawat taong nagtatrabaho ng tapat. At higit sa lahat, walang dilim ang sapat na matagal upang pigilan ang pagsikat ng araw para sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may kabutihan. Habang lumulubog ang araw sa Manila Bay, nagningning ang mga ilaw ng Dangal Coffee. Isang bata ang pumasok sa loob at bago pa man ito makapagtanong, binigyan na siya ni Emma ng isang mainit na tsokolate at itinuro ang isang bakanteng upuan. Dahil sa mundong binuo ni Emma at Harold, wala nang sino man ang kailangang tumayo sa dilim. Lahat, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay karapat-dapat na magkaroon ng upuan sa hapag ng biyaya.